Anyway, dumako ho tayo, mga kababayan, dito kay Tol. Kay Tol versus Tol. Oh, Senator Robin Padilla. Nako, mukhang binara ni ano to Binara ni Senador Tolentino tong si Binoy, mga kababayan. Sa kalagitnaan po ng kalamidad, ang nasa isip ni Binoy, pamumulitika daw. Oh, ayan mga bossing. Oh, basahin ho natin mga kababayan. Oh. Kasi nga, ngayon po, ang bagong presidente ng PDP laban, wala na palang laban, no? Mahina na po ang PDP, wala nang laban. Ang bagong presidente po ng Padapa, Padapa, hindi na lang pangudngud no? Padapa, ayun. Si Binoy na po, mga bossing, sabi ko. Aba, mukhang nagsisiga-sigaan na agad si Binoy Oh, anyway, sabi niya dito, buong pagpapakumbaba, may pagpapakumbaba naman pala, pero pinapaalis na si Tolentino. Buong pagpapakumbaba, kung iminumungkahi na marahil po ay mas makabubuti ang inyong pagbibitaw bilang opisyal at kasapi ng Padapa laban. Wala na nga kayong laban. Tinanggal na yung laban. No? Tinanggal yung laban, mga bossing, kasi para kunyari, isipin ng taong bayan, rebranding na to. No? Rebranding na to. Nung panahon na kainitan po, na si Pangulong Duterte dating Pangulong Duterte bumabanat kay Presidente Marcos. Nakita po nila yung pagkadismaya ng taong bayan. Kaya agad-agad ho sila, mga kababayan, nasabi hindi kung ano man yung sinasabi ni Presidente Duterte, dating presidente, labas po ang Padapa doon. Labas ang Padapa laban doon. Kaya ang ginawa nila, tanggalin natin yung laban para kunyari wala na si Duterte kung ano man ang kanilang dahilan. Pero isa lang po ang nakikita ko diyan. Rebranding po, akala nila isipin ng taong bayan. Wala na yung mga mapanira. Ang mungkahing ito po ay upang maiwasan din natin ang pag-question sa ating pagiging patas sa pagtugon sa mga issue, lalo na sa mga usaping pampolitikal. Siguro mga bossing, naramdaman na ng Padapa na ito si Tolentino, si Francis Tolentino, mga kababayan, hindi na malaman kung nasaan. Kung nasa kanila pa ba o wala na. Dalawa lang po ang nakikita ko dyan. It's either nagising po si Senator Tolentino doon sa mga paninira nila, mga kababayan, or pamamangkaho sa dalawang ilog. Yan lang po ang nakikita ko dyan, mga bossing. Kasi po, panahon po ng eleksyon ngayon. Sa susunod na taon, konting panahon na lang po yan, mga kababayan. Kapag yung sinabi ni Tolentino, hindi nagustuhan ng mga supporter ng gobyerno, mga kababayan, mayayari ho siya. Manganganib ho ang kanyang ang kanyang pagkasenador sa susunod na eleksyon, mga bossing. Pagka naman yung kanyang mga naging desisyon, hindi naman po umayon sa mga DDS o doon sa mga tinatawag na nating mga OTAP supporter. Naku po, mga kababayan, manganganib din ho ang kanyang But anyway, kapag talagang sinuway na ni Tolentino yung mga DDS, kaunti na lang din naman yan Kakaunti na lang din po yan, mga samahan ng mga ampalaya ho ang almusal. Di ho ba? At isang nakikita ko nga, baka nagising na po si Tolentino. Pero sabi po ng mga viewers natin dito, mga kababayan, ang sabi po, ayan, most likely namamangka sa dalawang ilog. So palpal dito si Binoy, mga bossing. Sa kalagitnaan ng kalamidad, politika ang iniisip mo. Di ba? Sa panahong ito, huwag muna tayong mag-usap patungkol sa politika. Mas mainam magtulungan tayo para mapadali ang rehabilitasyon ng mga kababayan nating naging biktima
ng bagyong Karina. Soplak si Binoy doon, mga bossing. Ano, ano ho, mga kababayan? Naringgan na ho ba natin si Robin Padilla, mga bossing, na tungkol ho dito sa bagyong Karina? Tungkol ho doon sa mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo. Ako ho although nandito ako sa Pilipinas at lagi naman po ako nakatutok sa politika, pati po yung Team MR, parang wala pa akong nakikita o naririnig na merong, kumbaga, ganito ang gawin natin sa mga nasalanta ng bagyo. Ito ang makatutulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Wala pa ho ata akong naririnig kay Senator Robin Padilla nun, mga kababayan. Ano? Siguro, medyo masarap pa ang pakiramdam ng ating senador na siya ang bagong presidente ng PADAPA, kaya nalilimutan niya na meron pang kumbaga kinakaharap na mga problema ang ating mga kababayan. Sabi po ni Ma'am Donabel Morinaga, naka-like na po, idol. Salamat po. Number 1 senator daw si Silly, pero walay utak. Yun nga po ang problema natin, Sir Edner. Edner Villasis official. Silent niya si Robin. Wala ho, nagpa-relief. Meron na palang pa-relief, di ba, mga kababayan? Pero, yung mga ganito hong usapin, tama naman si Tolentino ho dito, mga kababayan. Atupagin muna natin yung mga nasalanta. Saka na ho yan. Saka na ho yan. Siguro kasi ramdam niya ni Binoy na hindi na to 100% sa atin. No? Kung ano-ano na din ang mga sinasabi nito. Hindi na natin malaman kung tayo ba ay tinuturing na miyembro nito o hindi na. Diba? Sayang yung pera, panggluta din yan sa asawa. Sabi ni Mitch de Guzman, baka nagpares sa Paris. Sana hamunin rin natin si C.D. Gong pumunta sa Senado. Nako, expect nyo pa yung mga yan. No? Expect nyo pa pong maimbitahan niya sa Senado, sa Kongreso. Sa Kongreso nga ho, mga kababayan. Diba si Bato de la Rosa, sabi ni Bato de la Rosa, hindi ako pupunta. Hindi, bakit? Napakasimple lang, ipaliwanag ang kanyang sarili, sabihin kung ano yung kanyang mga nalalaman, para maipagtanggol niya yung kanyang sarili, mas pinili ho na bastusin ang Kongreso. Biruin nyo yun, ha? Paano pag ginagawa yun sa Senado? Paano yung mga pagpapatawag niya sa Senado, ginawa sa kanya yun? Hindi natapos ang hearing. Wala na tayong naging wala na tayong naging update, mga kababayan, doon sa hearing ni Bato de la Rosa. Kung ano na nangyari doon. Parang parang yung kanta ni Glock 9, hindi alam kung saan hihinto. Di ba ho, mga kababayan? First time manood is this pro BBM vlog para makaalis na ako. Lumayas ka na, Martin Lloyd. Di ba? Lumayas ka na. Pro-government kami dito.